Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito po tayo para mag-demo po ng ating ESR with ring tester. Ito po ay combination ng ESR meter at ring tester. Pwede nyo pong i-test dito ang mga capacitor in circuit. Gaya nito at marami pang iba. At inductor, gaya nito. Chopper transformer. Hindi nyo na kailangan tanggalin sa board. Malalaman nyo po kung sira o hindi. Pati capacitor. Yan. Ito pong ating analog ESR at ring tester ay napakadaling gamitin. Hindi na kayo mahirap mag-troubleshoot. At siya po ay accurate. Hindi kayo mag-aalinlangan na talagang sira yung capacitor o buo. At pati yung ating chopper transformer. So, mapapadali ang inyong troubleshooting. Simple lang po ito gamitin, simple lang. Kailangan nyo lang mapag-aralan at ma-practice paano gamitin. Magsimula tayo sa function ng ESR meter. Ang ating pong ESR meter ay analog ESR meter. Ibig sabihin, nagdedepende po siya sa palo ng meter. Ito po ang ating panel ng ESR meter. May bad, may compare, at mayroong good. Ito naman po ang short indicator na LED. Ito naman po ang test probe. Ito po ang ating test probe. Wala po siyang polarity. Pwede siyang baliktaran. Ito naman po ang ating adapter para i-power ng ating tester. Ito po ay 12 volts adapter. Yan. Ayan. I-test po natin ngayon. Ito ba ito 20 volts? Hindi nyo na kailangang lagyan ng battery. Pag pinower nyo po siya, saksak nyo siya to 20. Makikita nyo itong tester. Ilaw agad itong LED na pula sa ilalim. Ibig sabihin, nagpapangsyon na po yung ring tester natin. Nasa ano na po siya, ready na po siya pang testing ng ring tester. At ito naman po ang ating power indicator na blue. Magsimula tayo sa pag-testing ng ESR sa capacitor. Bago po natin siya i-test, isik muna natin kung pag pinag-short natin test probe, dapat i-ilaw muna ito yung short na to eh. Kapag hindi pa siya umilaw, ibig sabihin naka ring tester mode siya. Kasi mamamatay ito eh. Di ba? Namamatay siya. Ibig sabihin naka ring tester mode siya. So, meron dito selector sa loob na ring tester at ESR. Yan. Yan. Makikita nyo, pumalo yung meter at milaw yung pula. So, ibig sabihin, naka-ring tester mode siya. ESR tester mode siya. Yan, ESR meter siya. Kailangan siya mag-short, milaw yung pula, at pumalo yung meter sa 0. Ibig sabihin, ready na siya pang test ng capacitor. Pwede natin siyang gamitin in circuit. Ibig sabihin, nakalagay sa board or out circuit. Pag tinanggal yung capacitor, pwede rin siya sa loob at sa labas. Ang range po ng capacitance na pwede natin testerin sa ESR meter natin ay from 0.1 microfarad, 104, hanggang 10,000 microfarad. Kaya niyang basahin. So mag-test muna tayo ng pinakamababa na kaya niyang basahin. Yung ESR ay yung capacitor na 104 or 0.1 microfarad. Kung makikita po natin sa table guide yung 0.1 microfarad, ang dapat mababasa niyang resistance ay 6.8 pababa. 6.8 pababa. Kapag lumagpas po siya sa 10, sabihin bad siya. Signan natin to. 0.1 microfarad, 50 volts. Mylar. Yan. So, bago pa tayo mag-testing, short muna natin to. Dapat naka-0 siya. Always 0. At umilaw dapat yung pula. Pag hindi siya nag-0, i-calibrate na rin to. Yan. Exact 0 yan. Tsaka tayo mag-test. So, ang lumalabas sa kanya nasa 4 ohms. Okay siya, ibig sabihin, good siya, good. Nasa compare siya, pero good siya. Huwag lang aabot siya sa pula. Kasi pag nasa pula siya, bad na yan. Sabihin, may depekto na yung capacitor. So, okay siya. Kasi mga bago naman to eh.
Pangalawang capacitor na i-check natin itong 100 microfarad, 16 volts. 100 microfarad, 16 volts. Ang good niya ay 0.1 ohms. Ang bad niya ay 1 ohms. So, ibig sabihin, kapag umabot ng 1 ohms yung reading na 100 microfarad, bad siya. Pag umabot dito. So, dapat ang reading nito, dapat bababa rito sa 1 ohms. Ito, 0.1 ohms dito. Dapat dito banda yan. Check na natin. Again, i-calibrate ulit natin 0. Yan. So, okay na sa 0. Tingnan nyo. Yan, nakita nyo, nasa 0.1 ohms siya. Sabihin, good siya. O okay siya. Kasi bago nga ito eh. Pangatlong capacitor, yung 1000 microfarad naman. Ito. 1000 microfarad. Makikita mo sa table guide. Yung 1000 microfarad dapat almost short siya sa 0. O 0.03. Ang bad naman niya na 1000 microfarad ay 0.2. 0.2 dito. Kapag umangat ng konti dito sa 0.1, 0.2, bad na yon. Dapat almost shorted, almost 0 dapat siya. So, calibrate ulit natin. Calibrate yan. 0 talaga yan. Kung good siya, dapat almost 0 reading niya, pero hindi dapat ilaw yung shorted. Yan. Kita niyo, almost 0. So, good siya. Okay ito. Yan. Ganyan lang pag-testing sa out circuit ng capacitor. So, mag-test naman tayo in circuit naman. In circuit, ibig sabihin, nakakabit sa circuit board. Nakakabit sa circuit board yung capacitor. Check natin in circuit. Pero take note lang, dapat wala siyang karga ng voltahe. Pag mga ganito kalalaking capacitor sa main line, dapat i-discharge muna natin bago natin gamitin. Bago natin testing. Ito kasi naka-discharge na kasi ito, wala nang karga yan. So, mag-check muna tayo. 220 microfarad, 250 volts. Ito, check ulit natin. Yan. Yung 220 microfarad, 250 volts, dapat ang reading niya nasa 0.09 or almost 0. Almost shorted. Pag nag 0.6 siya, bad na yan. Check ulit natin. Hindi natin kailangan tanggalin sa board. Yan na yan. Yan. Diba? Almost 0. Sabihin, good siya. Good siya. Yan. Yan. 0.0. Pag lumagpas sa 0.6 yan, yun. Dahil naka-indicate sa 0.6, bad siya. So, okay ito. Isa pa. Isa na lang. Itong, ang value ito. 105 microfarad to eh. 105 or 1 microfarad na non-polar. Non-polar to eh. So 1 microfarad, dapat ang reading niya nasa dito sa 5 or less. 5 ohms or less. Yan. Dito 1 microfarad to eh. 105 eh. So makita natin ang reading niya. Yun, di ba? Oh. Good na good talaga siya, walang problema. Kasi mga bago ito eh. So, ganun lang kadali ang pag-testing ng user sa in-circuit. Nasa board siya, hindi na kailangan tanggalin. Kaya mabilis ang pag-troubleshoot. Hindi mo na kailangan tanggalin sa hinang. Direkta na. So, ganun kadali mag-testing ng mga capacitor sa pamamagitan ng user natin na analog user. Ganyan kabilis. At accurate siya. Hindi ka dalawang isip na baka sira o buo, gano'n. Basta kung ano yung lumbas na sa meter niya, yun na yun. Hindi na mababago yun. Gano'n. So, ang pangalawang function ng ating user with ring tester ay ring tester or pang-check naman ng inductance ng coil. Ang lahat kasi ng circuit natin, lahat ng mga board natin, maski na sa TV, LED TV, power supply, ay merong hindi maaaring mawala itong mga ano na to chopper transformer or mga high inductive transformer na tinatawag. Ito kasi hindi mo pwedeng testingin lang to ng ohmmeter kasi makikita mo lang sa ohmmeter yung continuity lang, yung resistance lang kung shorted siya or open, pero yung inductance niya hindi mo malalaman hanggat di mo ginagamitan ng ring tester. Yan, ring tester. Ang ring tester kasi is equivalent ng ringer ng oscilloscope. Yan. Pag nasa ring tester mode naman tayo, mag-testing tayo ng
chopper transformer, yung mga ito, lilipat naman tayo sa selector sa ring tester mode. Yan. Yan. Lilipat tayo dyan. Ngayon, para malaman natin na ready na siya pang testing ng mga chopper transformer, i-short mo ulit itong probe. Short mo ulit itong probe. Dapat mamamatay itong pula. Mamamatay itong pula. Yan. Ibig sabihin, pinag-short mo kasi yung test probe eh. Kaya ibig sabihin, ang nababasa niya, shorted. Yung load mo, shorted. Or equivalent to shorted yung coil ng chopper transformer. Ganyan. Kapag hindi siya namatay, maaaring open yung coil, yung test probe mo, ganun, open siya. Kaya check mo muna. So, pag ganyan, nag-short siya, namatay yung ilaw, sabihin, okay na to, ready for testing na siya ng chopper transformer. Ngayon, check na natin itong chopper transformer. Sa ring tester naman, o natawag natin coil ringer, ito yung ating indicator. Yung tatlong pula na to, dalawang dilaw at tatlong green. Yung unang pula ay ito ang pinaka short indicator ng coil ng ating inductor. Short. Once na namatayan, ibig sabihin shorted yung coil natin. Yung pangalawa at pangatlong pula, yan ay very low inductance ng coil. Pero may coil siya, may coil. Meron siyang inductance. Kaya lang mababa lang yung tatawag na Henry niya, kung ilang microhenry. Yung yellow, yung unang yellow at pangalawang yellow ay medyo mataas ang inductance niya. At yung green, yan ang mataas talaga inductance. Yan ang pinaka good inductance na coil. Pinaka lang iilaw yung tatlo na yan. Alin sa tatlo na yan? Either na itong una, pangalawa, at pangatlo. Depende sa inductance ng inductor natin. So ito sa pagtitising naman ng chopper transformer, ang i-check lang natin dito, yung primary winding lang niya. Primary coil. Yung primary coil kasi, maalaman natin yan, sa primary, sa high side ng power supply na may mga filter dito. Ito ang primary coil eh. Ito. Yan. Yung hot side ng power supply, yan. Hot side yan eh. Ito naman low side. Cold. Yung maraming tap na coil, secondary voltage. Ang check lang natin yung yung primary lang, primary coil. Ang primary coil kasi nito, yung una nito supply na 250 volts, pangalawa yung sa collector ng ating regulator. Regulator na ito. Ito yan, ito yung regulator niyan. Ito yung mag-switching para mag-produce ng secondary. Sa kaso naman ito ay, ang nagdala dito ay IC, ang nag-switching. Oscillator, at ito naman ang output ng switching natin para mag-produce yan ng secondary voltage dito. Yan. So, check lang natin yung primary coil ng ating chopper transformer. Ito lang. Either na ito yung supply, ito yung collector, or drain ng ating regulator sa mga ito. Ang pag-check, simple din lang ang pag-check nito. So, naka-ring tester mode na tayo, pag make sure natin to, yan, namamatay, ibig sabihin ready na siya. Signan natin yung primary. B plus collector. Diba? Makikita nyo rito, umilaw lahat ng LED from red, yellow to green, maximum green. Ibig sabihin, ay inductance siya. Ibig sabihin, good ang ating chopper transformer. Good. Yan. Maski nabaligtarin mo siya, walang kaso yon. Maski nabaligtarin mo siya, pareho lang yan. Kasi wala naman polarity ng ating coil eh. Pag nag-testing tayo sa ring tester, wala siyang coil. Importante, makikita natin na umilaw siya hanggang green. Yan. Para malaman natin na talaga umi-epekto talaga yung inductance, kumuha tayo ng pang-short dyan. I-short natin yan. Halimbawa, may short yung secondary winding natin. May short yan. May short. Diba ito secondary winding natin? Meron din may short na coil. Hindi mo na makikita yung sa yung sa ohmmeter lang.
Pag may short yan, ang mangyayari niyan, hindi siya iilaw lahat. Di ba ngayon, umilaw siya, di ba? Naka-green siya, oh. Kasi good siya, eh. Good naman siya, di ba? Kapag may short dyan sa ano natin, may short circuit, may short sa coil natin, gaya nito. Example, ganito, mamamatay yan. Pupunta yan sa pula or either totally zero talaga, di ba? Nakita nyo? Pag pinag-short natin, kunyari lang, pinag-short natin yung coil, yan, namatay siya. Isolated ang primary natin sa secondary, pero bakit siya namatay? Kasi nga, nag-indicate siya na shorted yung coil. Nabasa ng ating ring tester na shorted yung secondary coil natin. Ito. Pakita mo itong ano na ito. Yan. Parang short siya, oh. Yan. Ayan. So, ganoon lang kadali ang pag-testing ng chopper transformer. And, hindi mo na kailangan gamitan pa ng tester kasi makikita mo lang dyan, puro shorted makikita mo dyan. Puro continuity lang, hindi mo mababasa yung inductance niya kung okay pa o hindi na. So, ganoon lang ang pag-ano natin, pag-testing natin. Kaya napakadaling gamitin ito. Napakadali. Pag meron kang ganito, ESR with ring tester, ay, di ka na mag-worry na mahirapan ka sa troubleshooting ng capacitor at mga coil. Mapapadali ka, basta marunong ka lang mag-analyze. Kailangan mo lang practicein paggamit nito. Kasi napakabisang tools to sa mga technician para mapadali ang troubleshooting. Hanggang dito lang po tayo. Salamat.